isang pangalan niya si Tamba, maniwala ka. Pagka ganyan ang ginagawa niyan, hindi ko talaga pasensya na. Hindi ko talaga maintindihan. Palitan ka ng Speaker of the House, duwag ka magsalita. Nag-hire ka ng mga ganitong tao, wala din namang binatbat. Kaya ako nawawalan ako ng respeto sa mga taong ganito. Alam niyo kung bakit? Meron tayong kanya-kanyang political affiliation. There is nothing wrong about it. Yung iba gusto si Sara, yung iba gusto may Iminatics, yung iba gusto si Trillanes, yung iba gusto si Marcos, yung iba gusto si Tambaluslos. May kanya-kanya po tayo no? Yung nga lang, sa kabila ko konti. But anyway, ang sa atin lang ito. Lahat na lang po kine-question nyo. Kinwestiyon nyo ba yung kaso ni Tamba? Kinwestiyon nyo ba yung sinabi ni Chanko na nagkabayaran dyan at pinapangalan ng public fund yung pork barrel na ginagamit na pangsuhol ni Tamba? Don't tell us that you don't know it. Diba? Walang problema, magkanya-kanya tayong pinapanigan na kandidato. Pero make sure pag nagbato ka, pag sumilip ka, silipin mo lahat. Halimbawa, si Tatay Digong, sinabi niya, bangag ka, Marcos. Anong sabi ni Tatay Digong? Pa-drug test tayo sabay. Di ba? Pa-drug test tayo sabay. Sa Luneta. Kung anak ko, adik, barilin ninyo. Ano ibig ko sabihin? Dapat hindi double standard. Pag sumilip ka, pambihira kayo. Sinilip nyo si BP Sara, hindi nyo masilip si Marcos, hindi nyo masilip si Tambaluslos. Anong respeto makukuha nyo sa taong bayan? And here you are, sasabihin mo, yung nagpapatutsyada, yung mga senador pa, anong klaseng abogado to? Alam mo kung pinagmamalaki mga senador noon, dati talagang bilib na bilib ako sa mga abogado. Sa totoo lang. Kasi yung mga kakilala ko abogado talagang matitindi. Pero kayo din, nakakahiya. Kayo mga klaseng abogado. Ikaw si Claire. Diba? Hindi nyo nakikita. Bulag kayo. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. Kinontra rin ni Bukoy ang sinasabi ni SP Chisis Ang bakla. Escudero na maaaring gawin ng Senado ang anumang nais nito. Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay Ano? ang ating saligang batas. Mhm. At ang kanilang sariling impeachment rules. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 do sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Kayo nakikipagbardugulan ang point niya rito, pasimplehin natin. Iba ang point of view. Alam nyo, hindi tayo matatapos Magpapaulit-ulit because you will insist kayo tama. And of course, ginawa ng Senado yon, they will insist sila ang tama. Sasabihin ng House, hindi sila bias. Sasabihin ng Senate, hindi sila bias. Sasabihin ng lahat, they will judge according sa batas. They will judge according to evidence. Wala nga aming congressman o senador na sila ay magiging bias. Parang tanga lang yun di ba? Diretsuhin na po natin. But everybody knows, the public knows, this is public knowledge that impeachment, paulit-ulit kong sinasabi, ay, political. Hindi po ebidensya, wag tayong maglokohan. Wag mong lokohin sarili mo, abogado ka Diba?
Kaya yung mga may point ng Senado. Sino magja-judge? Kaya nga sabi, dalhin nyo sa korte. Huwag nyong dalhin sa media. Baka kasunod niyan, magsusumbong ka kay Facebook. Susunod niyan, isusumbong mo kay Tulbo. O di isumbong mo kay Facebook, isumbong ko kay Tulpo, isumbong kay media. Ganyan ang ginagawa. Yan ang point ko eh. Tambaluslos, you hire good lawyers and you fight the impeachment by evidence. Eh, spokesperson ang hinahire mo eh. Ano bang gusto nyo rito? Tapos siya pa magsasabi na bardagulan dito. Hindi. Yung kampo nyo ang gusto ng bardagulan sa media. Look at the lawyers. Look at the lawyers of BP Sara. And look at you. Di ba nanatili silang tahimik? Why? Because they will fight it on the proper court. Or that is the impeachment court. Sabi nila ayaw namin ma-preempt. Ayaw nila makita yung style. Nakita nyo yung difference? Nakita nyo how class Sara and Tamba? Nakita nyo yung difference ng class ni Sara and ni BBM? Ang layo, di ba? Ang layo ng pinaghahandaan nila. Kaya nga ito si Tamba, sabi ko nga, yaan pong ginagawa niyang spokesperson, yaan po ay sigaw. Sigaw ng desperasyon. Sigaw ng takot. Etong sila Tamba, pati yung pinsan niyang si Marcos, pabiktim. I hate people na pabiktim. They will start a fight and then magpapabiktim. Ang tingin ko sa taong ganyan, loser. Sila pa yung parang, inaapi kami. Bakit binalik sa amin? Yung articles of impeachment. Eh, kayo unang namuliti ka eh. Kaya kahit sabihin nating mali yung senador, sige na, hindi ko ipagtatanggol. Dahil nag-decide sila sa politika. Kahit pa sabihin natin ganon. Kayo nagsimula, tapos ngayon biktima kayo? Anong susunod na sasabihin ni nanganganib ang buhay ko, si Tamba? Hindi ako magugulat kung yan ang sasabihin niyan. Eh yan din ang sinabi ni Marcos eh. Yan din ang sinasabi nyo kay BP Sara, nanganganib ang buhay ninyo. Bakit? Dahil may death threat sa inyo si Sara? Eh ang linaw-linaw. Kung hindi mahina ang comprehension ninyo, kung hindi mahina ang utak ninyo, alam nyo, yung point niya is kung may masamang mangyari sa kanya, it means ang may kasalanan, yung tatlong itlog. Lisa, BBM at Tamba. Hindi niya papapatay yun unless she is safe. Huwag na natin balikan yun. Kasi alam naman ng taong ibig sabihin nun. Unless you are in denial. Unless you are paid by the camp to attack BP Sara. Kayo ang gumagawa ng gugulo. Tapos para kayong napaka-loser na pabiktim kayo. Di ba? Nanganganib buhay ni Tamba? Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Yes, exactly. May limitasyon. Anong ginawa ng Quadcom? May ginawa ba si Tamba? Anong ginawa ng Tricom? May ginawa ba si Tamba? Yes, may limitasyon. And I believe, ito opinion ko, maaring nag-akto ng political yung Senado, but they acted under the law. Karapatan nila yun eh. Silang judges ng impeachment. Pero hindi tayo matatapos sa pagtatalo.
Kung may problema kayo, doon kayo magreklamo sa Supreme Court. Di ba? Alam mo yan, abogado ka eh. Doon ka magpunta. Ba't nagpupunta ka sa media? Ipinaalala rin ni Bukoy sa mga senator judge ang kanilang sinumpaan na maging patas sa impeachment trial. Pero pinag-aaralan na rin ng House Prosecution Panel ang mga panawagang ipa-inhibit ang mga senador na kaalyado ng pangalawang Pangulo. At bagamat hindi maaaring pigilan ng mga senador na magsalita kaugnay ng impeachment, paalala ni Bukoy, Once umusad ang impeachment trial, meron hong gag order na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng mga opinion, bawal magbigay ng mga pahayag ukol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa. Ito sasabi niya, bawal magbigay ng opinyon, pahayag, ang mga senador. So, diktador ka pa. Kaya nga sinasabi natin, instead of hiring a spokesperson, you hire a good lawyer. Pag merong ginawa during the trial, ang mga senado sa impeachment trial, then your lawyers should stop what the senators are doing. You battle it out where it counts. Sa Senate impeachment. Hindi dyan. Sino binagmamalaki nyo mag-aano? Si De Lima? Tatandaan nyo ha. Baka nga wala nang lumaban eh. 'Di ba? Sino pinagmamalaki nila? Sila Chua na magiging sila De Lima, magiging prosecutor. Ang dami nila sinasabing prosecutor na mga congressman. Paglalaruan sila nitong mga lawyers na to. Trial lawyers are different sa mga wannabe lawyers na magaling lang sa press con. Magkaiba yun. Ewan ko kung may tatapat dito sa binuo na team ni BP Sarang Lawyers. Good luck sa inyo. And ako'y may paalala sa iyo. Sa inyong mga manunood, pag-start ng impeachment, huwag niyong kakalimutang bumili ng popcorn at Coke. Mas matindi pa ito sa laban ng NBA. Ha? Mas matindi ito kaysa sa laban ni Hali at saka ni ng Pacers at OKC. Mas matindi ito. Ha? I'm waiting yung mga congressman na paglalaruan nito mga lawyers. Because instead of them getting ready to produce wala nga silang ebidensya. Di ba? Hindi nga pa nga nila alam. Sa bibig nila nang galing, hindi nila alam kung saan kukunin yung mga witnesses. Di ba? Dahil daw may ganito, may Stop being a victim. Ha? Stop making excuses. Gusto nyo ng impeachment trial? Fight it out in the impeachment court. Pati na ang mga hukom. kinumpirma rin ni Bukoy na mayroong mga private prosecutor na tumutulong sa House Prosecution Panel at ipapakilala mga ito sa takdang panahon. Nang tanungin naman kaugnay ng mga abogadong kinuha ni BP Sara para ilatag ang kanyang depensa, Kilala ko po yung mga name partners dyan dahil we are contemporaries. Naks, nagyabang pa. Ganon kayo? Ha? You're rubbing elbows? Dikit kayo, dikit. Sa UP College of Law. Ginagalang ko ang kanilang kakayanan. Ako, ginagalang ko UP College of Law kasi dyan yung tatay ko eh. Dyan yan. So alam ko magagaling yan. Kaya lang marami kasi mga lawyers na nagbubukang bobo dahil binabaluktot ang tama
at ang tama ginagawang mali at ang mali ginagawang tama. Lagi ko to example. Anong tingin nyo sa kulay nitong, hindi makita. Ito. Anong tingin nyo sa kulay nito? Kahit gaano ka galing na abogado, pag sinabi mong black to, magmumukha kang bobo. Diba? Sabi mo nga, let's call a spade a spade. This is white. Okay? Ganyan po nangyayari sa mga abogado. Hindi ko nilalahat ha. Okay? Meron kasing, meron yung hindi naman talaga facts. Nasa gitna. No? Pero meron talagang facts eh. Hindi mo pwedeng baluktutin yun. And I think the Vice President is in good hands. No, next topic tayo. Ewan ko sa'yo. Ito, pag-usapan natin. Si Cheese pinaalis. Pinagtutulungan si Cheese. O, pasok. Inakusahan ng prosekusyon si Senate President Cheese Escudero ng pang-abuso sa kapangyarihan. Kaugnay ito ng desisyong ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, meron na raw tagapagsalita ang prosekusyon at sino siya at anong kanyang sinabi? Yes, si Atty. Antonio Bukoy. Ito nga, siya yung tagapagsalita, no? Napiling tagapagsalita o spokesperson ng House Prosecution Panel. At ayon nga sa kanya, sa mga susunod na araw, maghahain po sila, no? Nitong pleadings dun sa Senado, natatayong impeachment court. Ito raw po yung motion o manifestation para klaruhin nga sa impeachment court yung kanilang utos na ibalik sa Kamara ang articles o Kamara, ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tingnan mo ito mga to. Ang kukulit ng tigas ng ulo. Maghahain daw sila ng pleadings para questionin itong ginawa na pagbalik sa kanila ng Senado. Saan mo ka-questionin? Sa Senado. And of course, kayo naman para kayong tangang abogado. Di ba? Siyempre silang uhusga. Sino mang maghuhusga niyan? Alam ka namang i-convict nila sarili nila para kayong tanga. Diba? Kayong mga abogadong Kaya nga sinasabi ni Chis sa korte kayo magreklamo eh. Ulitin ko, sabi ng Senado, tama sila. Sabi nyo, tama ang congressman, tama kayo. Sino magsasabi ko sinong tama at mali? Dali nyo sa korte, ba't ba natatakot kayo? Sang-ayon din si Bukoy doon sa pahayag ni Philippine Constitution Association at dating Chief Justice Renato Puno na may grave abuse of discretion na o pang-aabuso sa kapangyarihan si Senate President Cheese Escudero. Narito po ang kanyang pahayag. Actuation and ruling ni Senate President Cheese Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Hindi po ang pag-remand, ibig sabihin, yung lower court should reconsider. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso. Sabi mo nga yan. Sabi mo wala sa batas yung pag-remand ng impeachment court. Wala din naman sa batas na hindi nila pwede i-remand. First time nga ito nangyari. Mag-i-stalemate kayo dyan. Kaya nga sa korte nyo ireklamo nang sila makapag-decide. Ayun po, sinasabi mo dyan sa media, anong magagawa ng media? Magmukha kayong malinis sa harap ng taong bayan? Hindi. Alam mo si Tamba, happy birthday sa'yo. Bakit happy birthday? Araw daw ng mga buhaya ngayon eh. Hindi lilinis ang pangalan niya si Tamba, maniwala ka. Pagka ganyan ang ginagawa niyan, hindi ko talaga pasensya na. Hindi ko talaga maintindihan. Palitan ka ng Speaker of the House, duwag ka magsalita. Nag-hire ka ng mga ganitong tao, wala din namang binatbat. Sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court.
Wala pa ngang pahayag o tugon na dito sa pahayag na ito ni Bukoy, si Senate President Chis Escudero. Balik sa'yo. Marian, si Attorney Bukoy, ano ang background niya? Jiggy, ito yung si Attorney Bukoy ay abogado na po, no? Sa loob ng 40 dekada o 41 years at graduate po siya sa UP College of 41 years na yung abogado, ganyan pa? Pambira, oh. Uy, naku, ano nangyayari sa bansang Pilipinas? Hindi kaya kinahihiya ito ng UP? Law noong 1984. Kasalukuyan din po siya nga managing partner ng Bukoy Poblador and Associates firm na nag-specialize nga po sa corporate and tax law at miyembro rin siya ng Free Legal Assistance Group of FLAG at ng Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity. Ay, tax law pala. Tax law. Tax law pala. Ay, sa tax law pala. Ay, walang problema sa tax si Marcos. And Nationalism Incorporated o Mabini. Katunayan Jiggy, naabutan pa raw ni Bukoy ito nga mga nagtatag ng flag mga kilalang nationalists, mga dating senador na sina Senators Jose Jokno, Lorenzo Tanyada at Joker Arroyo. Mga batikang senador po ito. Nag-name drop pa talaga. No? May kakilala akong ganyang vlogger. Ang hilig mag-name drop. alam mo ang isang mapa-vlogger, mapa-newscaster, mapa-politician, pag mahilig mag-name drop, wala yun. Latak yun. Maniwala. Meron akong kilalang vlogger ganyan. Lahat ng kernel kilala niya. Lahat ng general, politiko kilala niya. Dati siyang galit na galit kay Marcos. Tapos sumipsip ngayon kay Marcos. Tapos gayon sumisip-sip kay Tambaluslos. Tapos, ay nako. Mas lahat kilala niya. Kaya natanong ko sa kanya kung ano kaya sa tingin niya masasabi nitong mga nagdaang senador sa kasalukuyang Senado. Narito ang kanyang pahayag. Mahihiya sila. Ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Yun. Yan ang sinasabi natin kanina. But anyway, maliwanag po mga kababayan natin na ang direksyon nitong si Tamba ay dyan talaga, no? So, eto pinapakita ko. Eto maliwanag to. Mahina talaga ang kaso nila. Pag ang isang abogado ay nagpunta na sa trial by publicity, hindi naman tayo abogado. Pero, alam mo yung taong maingay, walang laman ng utak. May kilala kayong kaibigan, bida-bida? Walang laman ng utak, di ba? Alam mo yung taong, yung abogadong alam mong makikipaglaban talaga sa korte. Tahimik. Sasagot lang yan sa media kasi binanata ng media. And they need to have reaction. Ito naman hindi. Talagang kumuha pa sila nag-hire sila ng spokesperson. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinion at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.